Inakmil ng isang kabit ang lalaking hiniwalayan siya at mas inuna ang legal wife. His affair with a colleague was exposed, of all places, on Kiss Cam at a Coldplay concert. Sure pa naman humingin ako ng tawad nun sa kanila. September 29 yata na huling kayo lumabas ulit. Namamasyal na po kami ng kasama yung kinakasama ko po ngayon. Nagtaksil ka na po ba? I'll be very honest with you, Adrian. Alright. Yes, I did. Hello mga batid, welcome na naman sa isang matapang na kwentuhan dito sa Unfiltered. Ako nga pala si Aidan Araneta. Kasama ko dito si Sir Jun Banaag or kilalang Dr. Love at pag-uusapan natin ang infidelity. Diba? Kamusta kayo, Dr. Love? Mabuti naman, Adrian. Magandang araw sa iyo. Magandang araw din po Thank you sa'yo. for inviting me here. Pagdiretso na po tayo, bakit po ba may mga naglilinlang? When you say naglilin-lang, ibig sabihin nito yung parang infidelity sa relasyon. Yes po. No? Naku, it's a very, very broad question. Pero alam mo, meron silang sinasabi na ang mga lalaki daw ay hindi naman, monogamous. Monogamous, yes. Kasi naghahanap tayo ng iba-ibang feelings that would satisfy our needs. Ano? Pero hindi lang ngayon yan. Matagal na yan. Matagal Since na time immemorial. Pero Dr. Love, saan po ba talaga nagsistart tong pagtataksil, tong infidelity na to? Paano nagsisimula? Paano nagsistart? Nakikita natin dyan yung nakawalan ng Diyos sa isang relasyon. Ano? Pag wala ang Diyos sa isang relasyon ng dalawang tao, nawawala ang commitment. At pag nawala ang commitment, diyan na masisira ang isang relasyon, magsisimula ang infidelity. Kadalasan ang infidelity ay dahilan sa physical needs ng isang tao, sexual, physical needs, Yes. emotional. No? At pag wala ang Diyos, walang gagabay sa isang relasyon, masisira. Kailangan i-center pa rin ang Diyos. Oo, kailangan nandun sa gitna ng isang pakikipagrelasyon kahit sa isang kaibigan lang, hindi lang yung Hindi lang sa lover. relasyon, sa lahat. Hindi lang sa lover In all or aspects, asawa. no? Yes. In all aspects. Sa isang kaibigan, kailangan nandun ang Diyos para may respeto sa isa't isa. Yes. May tanong din po ako, nagtaksil ka na po ba? I'll be very honest with you, Adrian. Alright. Marami naman sa atin kasi ang dumaan dyan. Yes, I did. For 10 long years, iniwanan ko yung pamilya ko. And I lived with another woman sa Estados Unidos. And so, maybe I can speak para doon sa mga nagtaksil sa pamilya. No? Paano po nag-start yun? Bakit po parang nangyari yun? Is it because of may nangyaring fall out of love po ba? Or No, hindi naman eh. Yun nga ang nakakapagtaka, no? I was still in love with my wife because I had 5 children already, no? So, well, I met this woman who was a listener of the program, and alam mo naman tayo sa radyo na-expose tayo sa mga ganyan, no? I met this woman who was tall, Inglesera, and she looked like Boots Anselroa. Maganda. And, well, she fell in love with a voice. Akala niya gwapo si Brother June. Pogi naman po talaga si Brother June. I can And so I tell. fell in love with her. And I was in the height of my career. I was on television, pinch-hitting for Noli De Castro sa TV Patrol on weekends. Nasa peak po talaga kayo that time. Yes. But, andun yung tukso, Adrian, you know. So, naisipan ko na tumakas na sa Pilipinas kasi hindi ko magawa yung gusto ko. No? Parang wala kang freedom that time. Oo, Parang miski saan ka nasasakal ka. pumunta, makikita ka ng tao, ma-identify ka. Yes. Di ba? So, we decided to leave the country and go to the U.S. and live there.
So we lived there for 10 years. And what happened to your wife naman po, Dr. Love? Well, she remained here with my children for that longest time. Hindi ko naman iniwanan, hindi ko naman inabandon. I supported them. No? Although, hindi kagaya ngayon na merong internet, you have an access to them. You can message them all the O, nung anytime. araw, hindi. Gagawa ka ng sulat, ano? So, matagal. Hirap na hirap. Oo. But that was 10 long years. Pinag-isipan niyo po bang iwan din yung pamilya niyo? Like, even the... No, I did not. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung pamilya ko. That in the latter part, siguro in the 7th year of our relationship, I was thinking of leaving her. Although may anak na ako sa kanya. How many is your kids po? I only had one. You have one. May anak na ako sa kanya, but I wanted to leave her because I wanted to straighten up everything. Here is the twist. I was living in sin, but I never stopped going to church on Sundays. In fact, magkasama pa kami. But I would ask her to go ahead and, sige mauna ka na. Maiwan ako dito. Maiwan ako dito. Little did she know that I would stay before the Blessed Sacrament and pray to the Lord because I felt guilty already, And there was something missing in my heart, in my life, and that was peace. Alam mo, pag gumagawa ka ng masama, pag gumagawa ka ng kasalanan, nawawala ang kapayapaan, no? Yes, totoo yan. Kasi for me, in my scenario, sabi ko sa sarili ko in the past few years, sabi ko, I'm looking for happiness. Oo. Pero may peace ba? Diba? So right now, You might find happiness, Adrian, doon sa pagtataksil mo, pero wala yung peace. walang peace. Diba? Oo. Hindi ka Panandaliang saya lang siya. Oo, panandalian lang. And temporary that triggered me to stay before the Blessed Sacrament on Sundays and ask the Lord to guide me in my path. Kasi mahirap nang iwanan. Kasi andun ka na may anak ka na di Nandiyan ba? na po parang you have responsibility na to Exactly. take care of the child. But then, kailangan mong ituwid ang buhay mo. Sabi ng iba, pag nanakit daw ng asawa, hindi daw magandang buhay na to. Exactly. You don't have to be physical or emotional na saktan mo siya, no? Yes. But since you're talking about infidelity here, pwedeng maiwasan. Ilan po malalaman na may infidelity na po nangyayari? Ito po ang isang magandang tip sa mga misis ng tahanan, ano? Yung mga special occasions sa pamilya natin, Adrian, like Valentine's Day, Christmas, or New Year, or things like this, kadalasan po iniiwasan yan ng mga lalaki na may karelasyon, ano? Sa mga escabeche na mga nanonood ngayon, kapag ang boyfriend nyo ay hindi nag-commit sa inyo ng Valentine's Day or Christmas Anniversary. or New Year, yung anniversary, makakalusot pa yan. Makakalusot pa. Pero ito yung 3 events in a year na kailangan kasi ang padre de familia ay kasama ng asawa. So, sa mga escabeche, kadalasan ang araw namin sa inyo would be the day before Christmas or the day after Christmas. Pero hindi pwede doon sa mga events na yun. Christmas, Valentine's Day, or New Year. Kasi mahahalata kami. No? Merong isang term na ginagamit ang kabataan ngayon na pag-iiwanan ako Pero meron silang isang term na ginagamit na parang pinapalabas nila na wala tayong official relationship. Walang Pero label. Ganun. MU. Ayan, walang label. Hindi na uso, Dr. Love, ang MU ngayon. Wala na yung MU, Ang naiwan. tawag ngayon situationship na. Oh.
And what is that? Parang walang label. Parang hindi mo alam sa anong lulugar mo. Wala kang karapatan kung anong... O para ito yung MU nung araw. Yes. Yung Situationship. mag-un. Mag-on. Mag-un. Mag-shota tayo, pero hindi tayo mag-shota. Mag-shota, pero pwede akong makipag-date sa Sa iba. iba. Yes. May pagkita sa iba. Makipagkita sa iba. Pwedeng makipag-lip by lip sa iba. Kasi wala naman tayo. Oh, wala naman tayong relasyon. Wala tayong label, di ba? Ngayon, sa sobrang dami na nangyari about sa pagloloko, di ba? Ano yung mga tips mo para iwasan yung mga yan? Kailangan dito yung honesty, no? Honesty? Uh, Transparency and honesty. Di ba? transparency and Diba? honesty, yes. Commitment, no? Kasi pag wala yung commitment, it's no use. Wala nang kwenta ang relasyon. Kailangan kasi may commitment. Both of you think of the same future. May isang direksyon. May isa kayong goal May isang goal, ano? na dapat pares kayo nag-grow. Exactly. And respect. Yes, respect. Palagi kong kinukwento sa mga kaibigan ko, kahit sa face-to-face, may tatlong elemento ng isang magandang, solid na relasyon ng mag-asawa. And this is respect, trust. And affection. Yung dalawang yan, respect and trust, pag yan ang magkasama, there is love. There's love. Pag nawala yung isa dyan, nasisira ang relasyon. Mawala ang love, no? Yes, affection is part of love, no? Pero yung tatlong bagay na yan ang dapat nating i-maintain sa ating relasyon. Para maiwasan siguro natin ang infidelity, kasi ang tukso ay nandyan talaga. Hindi mo talaga may iwasan ng tukso? Maraming tuksong nakapaligid sa atin, pero yung commitment natin sa karelasyon natin ang mahalaga. No? Dapat matibay yung foundation ng pagmamahal sa isa't isa para hindi ka maglinlang. Hindi po pwedeng mailayo ka ng isang magandang babae doon sa asawa mo. Kasi dito mo makikita, Adrian, habang nagtatagal, we've been together for more than 50 years. And every day of your life, pagising mo sa umaga, for 50 years, ito yung mukha na nakikita ko. No? Nagiging pangkaraniwan na lamang yung wife mo, no, sa inyong relasyon, that kinakailangan ma-renew palagi yung inyong relasyon. Nakakasawa kasi 50 years, 54 years in the making ang aming relasyon. 54, So 55. long, no? Grabe. So, it's the same face that you see. But you need to fall in love every now and then and renew your love to your wife. Kailangan laging maging interesting, no? At makita mo rin yung shortcomings mo. Kasi ang nangyayari minsan we always blame the wife and we don't blame ourselves anymore. Kasi nakikita natin yung weakness ng wife, hindi natin nakikita yung weakness natin. And that's a problem. But for me, I think we have to accept all the flaws. Kasi Exactly. there's nothing perfect, di ba? Nobody's perfect relationship, perfect. or friends, di ba? Kaya nga, when I enter a relationship, I will accept that person without terms and conditions. Kung paano ko siya nakilala, Oo. paano ko siya nagustuhan, dapat gano'n lang siya. Magbabago ang lahat ng yan, Adrian, pag tagal-tagal ng Tagal-tagal. pagsasama ninyo. I remember when I was courting my wife, akala ko siya ng pinakamaganda. Perfect ng tingin ko. So, nang mapangasawa ko siya, oh, great. Ako ng pinakaswerte. But after a month, makita mo, ay, meron pala siyang scars sa binti. Ay, meron pala siyang ganitong inconsistency sa mga decisions niya and everything. Makikita mo rin yung flaws ng karelasyon mo. Pero when you see that, dapat makita mo rin ang flaws mo. Kasi hindi pwedeng siya lang ang may pagkakamali. Yes. At isa sa mga dahilan ng pagtataksil minsan natin ng mga lalaki, hindi lang naman tayo masama Minsan may pagkukulang din ang wife.
No? And parang sometimes things are taken for granted. No? So kaya nagkukulang si partner, kaya nakakagawa ng pagkakamali ang isa. Parang gano'n na po ba? Yes, may shortcomings din sila. So mahalaga yung communication sa mag-asawa. Kaya tanong ko lang po, di ba, may nagkulang at may nang-iwan. Ano pong mas matimbang na mali? Ang nag-iwan o yung nagkulang po? Pareho mali. Parehas po mali. Oo, pareho mali. That's why mahalaga ang communication dito, Communication. Adrian. Kailangan malaman ng kapartner mo kung ano yung hinahanap mo. Ano yung mga expectations mo. Yes. And you need to know also kung anong expectation niya sa iyo. Normal ba na sinisisi mo ang sarili mo kahit ikaw ang biktima? Sinisisi ang sarili kung ikaw ang biktima. Kung ikaw ang biktima, hindi mo sisisihin ang sarili mo eh. Kaya may Maghahanap ka ng sisisihin talaga eh. Actually, may tawag din ngayon sa generation ngayon eh. Gaslighting eh. Oo, Di ba? oo, Gaslighting. Ikaw kasi ganyan, kaya nawala ako, kaya iniwan kita eh. Hindi Diba? po pwede, hindi po pwede. You should know your flaws also, your weaknesses. Yes. Humility. Dito papasok yung word na humility. You know, if I did not humble myself during those days na nagtaksil ako sa pamilya ko, if I did not humble myself, hindi siguro mababalik yung magandang relasyon. Ano? Baka walang Dr. Love kung wala yung humility. Kasi alam ko na nagkamali ako and I had to accept that. For us to start At as anew. long as may remorse. Exactly. Diba? Oo, mahalaga yan. Ang mahalaga mahirap yan. kasi, nagkakamali ka, tapos walang pagbabago, walang character development. Hindi pwede yung palagi ka na lang nagkakamali. Kailangan may remorse, di ba? Hanggang kailan, ikaw, Dr. Love, tanungin po kita, naniniwala ka po ba sa mga second chances? Yes. Yes. How about third? Still? Baka naman tatanungin ko, baka naman, seryoso ka ba sa pagbabago o naghahanap ka lang talaga ng mga alibis mo? Yes, even God Himself gives us all the opportunities. Pero alam ng Diyos kung niloloko natin siya. Di ba? Actually, At alam din natin kung niloloko tayo ng karelasyon bago natin. mo gawin ang mali, alam na ng Diyos ang gagawin mong mali. Oo, totoo yan, di ba? Kaya, di ba po kayo, nagkamali po kayo. Speaking of mali, di ba? Ano pong lesson na natutunan nyo doon sa nangyari sa inyo? Sa pagkakamali, Yes. lahat ay pupwedeng mabago, no? Lahat ay pupwedeng maitama ang pagkakamali natin. Ang mahalaga ay kilalanin natin ang pagkakamaling nagawa natin para makapagsimula tayo ng isang bagong buhay. Pag hindi mo kinilala yung pagkakamali, Maraming salamat, Dr. Love, sa pag-ano sa dito, sa Unfiltered, at marami kami natutunan sa inyo. May gusto ka po bang i-promote o ipasa ka po namin i-follow? ay naku, salamat po ng marami. Thank you very much for inviting me here, Adrian. I would like to invite you to listen to my radio program on 105.9 True FM. Dito po sa buong Mega Manila, sa NCR, sa Metro Manila, sa Mega Manila. Ito po ay napapakinggan sa 105.9 every Mondays to Fridays from 8:30 in the evening until 10 o'clock in the evening. And then, meron din po tayong face-to-face harapan kasama si Corina Sanchez at ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Capunan and Dr. Camille Garcia sa TV5 Mondays to Fridays, 11 to 12 noon. Ayan. At syempre, hindi tayo nagtatapos dyan dahil magkakaroon tayo ng part 2, Dr. Love. At pag-uusapan natin ay forgiveness. So mga kapatid, sa susunod na episode, That's a good topic, ha? forgiveness. Syempre, pag Forgiveness. pinag-usapan natin is infidelity. At susunod na episode naman ay Kaya pa bang forgiveness. mapatawad ng asawa ang isang nagtaksil na asawa? Tingin nyo, Dr. Love. You ask my wife. At muli, thank you so much, Dr. Love. Thank you, Adrian. Yes. My name is Adrian Arneta and this is Unfiltered. Humingi ka rin po ba ng tawad sa anak ito? What was clear was hindi kinuwento ng wife ko that she's suffering that much. Siguro may pag-ibig pa si Mrs. Kaya nagpatawad siya.